Welcome to Novel TV, maligayang pakikinig. Chapter 26, Claire's POV, mahimbing na natutulog si Nathaniel sa tabi ko. Hindi ko maiwasang kiligin. Sa wakas nakatabi ko na ulit siya. Kasalukuyan siyang nakatalikod sakin, gusto ko siyang maiakap kaya nag-isip ako ng paraan upang mapaharap siya. Alam ko na, kunwari binabangungo ako, tapos simpre jejesingin niya ako, tapos yayakapin ko siya, tapos yayakapin din niya ako. Yes, talino ko talaga, nakangiting sabi ko sa aking sarili. Wag mo akong hawakan, pag-iinarte ko, naramdaman ko naman ang presensya niya. Shit, wake up, Claire, niyugyug niya ang aking balikat, Claire wake up, nang hindi ako nagising ay humawak siya sa mukha ko. Ito na ba ang hinihintay ko, ang mahalikan ulit ang matamis niyang mga labi, Claire, mommy, Shimay, boses yun ni Shara. Bakit siya nandito aakitin ko nga ang daddy niya eh. Pasaway na batang ito, dahan-dahan kong minulat ang aking mata. Nathaniel, pagkukunwari ko, anong nangyari? I think you're having a bad dream, sabi niya, napatingin kami kay Shara. She's so cute, she's wearing a pink pajama na terno, may dala siyang teddy bear at gulo-gulo ang buhok na tila nakipagsabunutan. Baby, come here, bakit ka nagising? Lumapit naman siya sakin at hindi man lang pinansin si Nathaniel. May nag-show shout kasi I thought there's something bad happened to you. Kawawa naman pala ang baby ko, nagising dahil sa ingay ng ama niya. Nasira tuloy plano ko, paano na ito ngayon, wala pa naman akong plan B. May bad dream lang ang mommy, sabi ko dito at humalik sa noo niya, akap siya sakin. What is he doing here mommy? Tinuro ni Shara si Nathaniel na kasalukuyang nakatitig sa aming magina, you hate me right? Tanong niya dito with a sleepy tone. Ha, hindi Way, you're bad kaya, you're always mad at me, you also snubbing me pag nasa house nyo kami, nakabusangot na sabi nito. Yun ba, hindi masaya nga ako na lagi kayong nandun pangiting-ngiting sabi ni Nathaniel, lagot siya ngayon kay Shara, nakahanap tuloy siya ng katapat niya. Can you please say sorry to me, sabi ni Shara sa ama niya, nakakatuwang tingnan si Nathaniel mukhang natalo sa sugal. Fine, I'm sorry, okay na tayo, friends na ba tayo? Okay, but I have one condition pa. Nagtatakang tumingin si Nathaniel sa akin, nakiba't balikat na lamang ako, can I call you daddy? Hala, ano bang pinagsasabi ng batang ito? Baka mabuking kami, baby kasi, magsasalita na sana ako nang magsalita si Nathaniel ulit. Why not, if papayag ang mommy, okay lang sakin, tumingin si Shara sakin at nag-baby eyes pa ito. Hindi ko naman siya ma-Indian kaya dahan-dahan na lang akong tumango. Yehey, I have a daddy na, sabi ni Shara at tumalon papunta kay Nathaniel, akap siya ng mahigpit dito, alam ko kung gaano niya namiss ang daddy niya dahil ganun din ang nararamdaman ko. I saw her teary eyes, why are you crying? Ako na nga ang bago mong daddy diba? Halata sa mukha ni Nathaniel ang labis na pagtataka. I miss my daddy, I miss him so much po, umiiyak na sabi ni Shara. Umiwas ako ng tingin sa kanilang dalawa, ayaw ko kasing makita ni Nathaniel na pati ako naiiyak sa pangyayari dahil baka makahalata ito. SSHHH, I'm here na, I can be your dad habang wala pa ang daddy mo, humarap sa kanya si Shara. Pinunasan niya naman ang luhang dumadaloy sa mukha nito. Sana nararamdaman din ni Nathaniel ang salitang lukso ng dugo, you can sleep here, para hindi na rin magka-bad dreams ang mommy mo. Mabilis naman tumango si Shara. Akap siya sa aming dalawa ang mahimbing na natulog. Kinabukasan, nagising ako dahil sa likod ni Shara, tumingin ako sa orasan at alas 9 am na pala ng umaga. Naisip ko kaagad ang nangyari kagabi, kaya mabilis akong tumingin kung may Nathaniel bang naligaw kagabi. Nanghihina akong napapikit. Akala ko pa naman totoo ang nangyari kagabi na nakasama namin siya, pero mukhang panaginip lang talaga ito dahil sa pagkamis ko dito. Dahan-dahan akong tumayo sa kama, nilagyan ko ng una ng bawat paligid ng kama dahil alam kong malikot si Shara matulog baka mahulog ito. Dumiretso ako ng kitchen, nagugutom na naman ang mga bulate ko sa tiyan, gusto kong kumain ng pancake na may chocolate syrup. Papunta pa lang ako ng kitchen ng makarinig ako ng tila may nagluluto dito, nagkakalampagan ang mga cooking utensils ko. Agad na napataas ang kilay ko, laking gulat ko nang makita si Nathaniel, nandito siya, hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Nathaniel, sigaw ako at mabilis na tumakbo upang maiakap siya. Sa wakas nayakap ko rin siya, I miss him so much, easy Claire, baka mapasok ka, sabi niya na halata ang pagkagulat, hawak niya rin ang sandok. Sorry, sabi ko dito at lumayo ng konti sa kanya, akala ko umalis ka na, ang sama ko naman kung aalis na lang ako habang tulog kayong mag-ina. Baka may makapasok pang masamang tao dito, cargo ko pa kayo, ewan ko sayo, dami mo pang sinasabi sabihin mo gusto mo lang kami makasama, kainis pakipot pa siya?
Wow, lakas din ng tama mo ah. Nga pala sorry pinakialaman ko na ang kitchen mo. It's okay. Ano bang niluluto mo? Pancake then lalagyan ko ng chocolate syrup. Favorite ko yun eh. Napangiti na lamang ako. Favorite niya rin pala yun. Ngayon ko lang nalaman ah. Walang nagsalita sa amin habang kumakain, sinilip ko kanina si Shara pero mahimbing pa rin itong natutulog, jijisingin ko na nga sana nang pigilan ako ni Nathaniel, baka daw napuyat ito, kaya hayaan na lang munang matulog. Claire may gusto lang sana akong itanong sayo, seryoso siyang tumingin sa akin, asan ang daddy ni Shara? Tila hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan, hindi ko pa alam ang maaaring isagat pag nagtanong si Nathaniel ng ganito, okay lang if hindi mo sagutin, I'm sorry, no it's okay. Hindi namin kasama ang daddy niya ngayon, although alam ko naman na nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Mapait akong napangiti sa kanya. Tumango naman siya at tumingin sa kinakain niya, Daddy and Mommy, sabi ni Shara sa likod namin. Halatang masaya ito nang makita kaming dalawa. Naghihikab-hikab pa ito. Kinarga siya ni Nathaniel at pinaupo sa lap niya, I cook this for you baby, sabi ni Nathaniel kay Shara, habang inaayos ang buhok nito. As usual para na namang nakipagsabunutan si Shara dahil sa ayos ng buhok niya. Yay, my favorite pancake, napatawa ng mahina si Nathaniel, sinubuan niya si Shara ng pancake, Daddy pwede ba tayo mamasyal? Oo naman, where do you want to go? Nanlaki ang mata ko nang pumayag kaagad ito, alam ko kasi na busy ito sa kumpanya niya. Siguro sadyang hindi niya lang maindiyan si Shara, nakakahiya rin sa kanya dahil binigyan niya pa ng time si Shara kahit na hindi niya alam kung ano ang puwang namin sa buhay niya. Mommy, mamamasyal daw tayo sabi ni Daddy, yehey, masayang sabi ni Shara. Namasyal nga kami ng araw na yun, hindi may pinta ang saya na aking naramdaman dahil unti-unti nang napapalapit si Nathaniel sa aming mag-ina, lalong-lalo na kay Shara. Lumipas ang isang linggo at naging mas close pa kami sa isa't isa, bumibisita siya sa kondo ko if nababoring siya sa bahay nila, kami naman tanggap niya na rin kung bibisita man kami sa bahay niya, siya na nga mismo ang umaasikaso sa aming mag-ina. Maayos na rin ang pakikitungo niya sa akin, bukal na sa puso niya kung doon kami sa bahay niya manggugulo, minsan sinusumpong ng tupak lalo na kapag nandun si Dr. Franco, ang doktor ng daddy ni Nathaniel. Hindi ko alam kung nagseselos ba ito o trip niya lang para lambingin namin siya ni Shara, hanga rin kasi si Shara kay Dr. Franco dahil marami itong alam na storybook dahil mahilig din siya sa bata. And about her girlfriend, hindi na ito nagpaparamdam, mukhang wala na sila kaya masusolo ko na ulit si Nathaniel. Patuloy lang akong nagdadasal na sana bumalik na ang memorya niya, pero hindi ko ring maiwasang isipin na paano kung matagalan pa ang pagbabalik nito. Magiging kontento na lang ba ako sa ganitong sitwasyon naming mag-ina? Chapter 27, Claire's POV. Oh, bakit ka nakangiti, mukha kang tanga, hahaha, nang aasar na sabi ni Caleb, tiningnan ko siya ng masama, kahit kailan talaga panira ng imagination. Babe, stop doing that, pang-asar ka talaga, nag-i-imagine na si Ate Claire singit ng fiancé ni Caleb na si Kelly. Halatang naiinis din ito kay Caleb, sorry ate, alam mo na may pagka. Special child, natatawang sabi ko, anong special child, I'm not, you don't need to explain na Caleb. We all know na SP ka hahaha, sabay kaming tumawa ni Kelly, by the way, what are you doing here, we want to see Shara, gusto sana namin siyang ipasyal, kung okay lang sayo. Napaisip naman ako, sa bagay wala naman kaming lakad ngayong araw, magmo-movie marathon lang sana kami. Okay lang naman, basta ingatan niyo ang baby ko, kakatayin kita pag nasaktan yan, sabi ko kay Caleb, tumango naman ito at tinawag si Shara, pinagbihis ko muna ito. Inesikaso ni Kelly si Shara, sabi ko ako na lang pero nagpumilit ito, gusto niya daw kasi mapaghandaan ang pagiging mommy kahit sa pamamagitan lang ng pagbihis ng bata, if I know sobrang close na sila ng baby ko dahil magiging tita niya na daw ito. Umupo muna ako sa sofa, in fairness napagod ako naglinis kasi ako ng unit ko. Sinilip ko ang phone ko na nakalagay sa center table, napasimangot ako nang wala man lang makitang text or call galing kay Nathaniel, I think he's really busy right now, but 4 days ago pa kasi nang magparamdam ito, I really missed him. Ano kaya ang pinagkakaabalahan niya ngayon, siguro naman tungkol lang yun sa trabaho niya, kaya kumalma ka na Claire, mahinang bulong ko sa aking sarili. Oh, you look pissed, what happened? Wala, mabilis kong sagot kay Caleb. Kilala kita Claire, what happened nga kasi, this time ay nagseryoso na si Caleb. Huminga muna ako ng malalim bago magsalita, 4 days na kasing walang paramdam si Nathaniel sa amin, akala ko okay na kami kahit wala siyang naaalala. Hindi mo pa ba alam, I thought you know the news already. Akala ko nga nagmo-move on ka na sa kanya, nalilito akong tumingin kay Caleb, hindi kita maintindihan. Anong news? I don't watch news do? Nathaniel Sebastian is getting married, kay sino ba yun? Bea ang name ng girl, no?
I need to talk to him. Hindi siya pwede ikasal sa Bea na yun. He's mine. Nathaniel Sebastian is mine. Kayo na munang bahala kay Shara. Pupuntahan ko si Nathaniel. At ano ang sasabihin mo? Hindi nga makaalala ang tao, di ba? Pinanlakihan niya ako ng mata. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat, kung sino ako at kung ano ang nakaraan namin. Paano kung wala pa ring magbago sa kanya? Paano kung wala na siyang pakialam sa past niya? Masasaktan ka lang, then I'll go. Pag wala na talaga aalis na kami ni Shara at hinding-hindi na kami pagpapakita sa kanya. Ito na ang huli, Caleb. Huwag mo na akong pigilan please. Huminga ng malalim si Caleb. Halatang nagpipigil ito. Just promise me na pag hindi naging successful ang gabing ito, aalis na tayo sa bansang ito. Uuwi na tayo. I promise. Thank you. I have to go. Akap ako dito at tumakbo palabas ng unit. This is my last chance na aminin ang lahat kay Nathaniel. Mabilis akong nakarating sa bahay nila Nathaniel. Pagka doorbell ko si tita kaagad ang nabungaran ko. Claire, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni tita. Tita, nasaan po si Nathaniel? Nasa kwarto niya. Ang alam ko nagpapahinga siya. Tumingin-tingin si tita sa likuran ko. Hinahanap niya siguro si Shara. Hindi kasi ako pumupunta dito pag hindi kasama si Shara ngayon lang. Puntahan ko lang po si Nathaniel. Mabilis na tumango si tita. Malakas ang pagkatok ko sa kwarto nito. Bumungad naman ang galit niyang pagmumukha sa akin. What the fuck, nagpapahinga ako, sabi nito na halatang pagod na pagod. Nathaniel, I want to talk to you next time na pwede. Pagod ako. No, there's no next time. Feeling ko nauubusan na ako ng oras kaya gusto ko ngayon tayo mag-usap. This time ay bigla na lang tumulo ang luha ko. Bakit ka umiiyak? Nababaliw ka na ba talagang babae ka? Nathaniel, totoo ba na ikakasal ka na? Nalilito naman siyang tumingin sa akin. Siguro gusto niyang itanong kung paano ko ito nalaman. How did you know? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Nathaniel, bakit? Anong bakit? Because I loved her. I love Bea. That's why. Tila parang may tumusok na karayom sa puso ko. Naalala ko noon ako lang ang paulit-ulit niyang sinasabihan ng I love you pero ni minsan hindi ko ito sinasagot ng I love you too dahil nauunahan ako ng takot. What about us? What about Shara? Mahinang sabi ko. Ngunit alam kong maririnig niya parent. Bakit mo ba ako tinatanong ng mga ganyang question? Di bahala na kayo sa buhay niyo. Hanapin mo ang daddy ni Shara at makipagbalikan ka sa kanya. Bigyan mo ng buong pamilya si Shara. Lumapit ako sa kanya. Humawak ako sa pisngi niya at pinaharap sa akin. Look at me, it's me Claire, the women that you love. Sabi mo hanapin ko ang daddy ni Shara. Matagal ko na siyang nahanap Nathaniel. Pero wala akong lakas ng loob sabihin sa kanya. Ngayon lang nung nalaman kong malapit na siyang mawala sa amin. Pinaikit ko ang aking mata. Anak mo si Shara, anak natin siya. Lumayo siya sa akin at napasabunot sa kanyang buhok. Liar, you're a fucking liar, how dare you, hindi ako magpapaloko sa'yo. Nathaniel, hindi totoo na kami ang nakabangga sa'yo, na aksidente ka. Yumuko ako upang panasan ang traidor kong luha, nagkaroon ka ng pansamantalang amnesia, sabi ng doktor babalik lang daw ang nawala mong memorya, pero bakit parang sobrang tagal na? Habang dumarating ang araw na uubos na ang oras ko, kung paano ko mapapaalala kung sino kami sa buhay mo. Please naman Nathaniel, subukan mo naman kaming alalahanin, kasi nakakapagod din maghintay umiiyak na sabi ko, wala na akong ibang maisip kung hindi ang sabihin ang totoo. Hindi siya nagsalita, nakatitig lang siya sa akin na parang pilit niyang inaalala ang nakaraan. Bakit ako na aksidente? Because of me, kasalanan ko ang lahat kasi sinaktan kita. Sobrang nagsisisi na ako sa nagawa ko sa'yo noon Nathaniel, kasalanan mo rin pala, kaya ka siguro kinakarma ngayon. Kaya siguro nakalimutan kita kasi alam ng Diyos na hindi ka importante sa buhay ko, na puro paakit lang ang ibibigay mo. Malamig na tugon nito. Napaiyak lalo ako sa sinabi niya, nasabi mo na ang lahat ng sasabihin mo, now get out of room, get out. No, please, wag naman ganito, I love you Nathaniel. Lumapit ako sa kanya at humawak sa mukha niya. Hinalikan ko ito, nagbabaka sakaling isa itong fairy tale na kapag hinalikan mo ang Prince Charming mo mawawala na ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Humalik din siya sa akin, hinawakan ko ang batok niya upang idiin pa ang labi niya sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko siyang hawakan na gusto ko siyang maiakap at ito na yun. Bumaba ang halik niya sa aking leeg. Wala akong ginawa kung hindi sumabay lang sa bawat galaw niya. Nagiinit na rin ang aking katawan at alam ko na hindi ko na kayang pigilan ang pagnanasa sa pagitan naming dalawa. Mabilis ang pangyayari hanggang sa parehas na kaming walang saplot sa katawan, naramdaman ko rin ang lambot ng kama niya sa aking likuran. Sigaw ko nang maramdaman ang kanyang pagkalalaki sa aking kaloob-looban, masakit ito dahil matagal na rin nang walang nangyari sa aming dalawa. Bumagal ang galaw niya sa una, ngunit habang tumatagal bumibilis ito. Walang maririnig sa kwartong ito kung hindi ungol lang naming dalawa.
Wala akong pinagsisisihan sa nangyari, ewan ko lang kung ganun din siya dahil alam ko naman na may girlfriend siya at pakakasalan niya na ito. Tama nga siguro siya, ito ang karma ko sa panluloko ko sa kanya na magpapasakal ako noon kay Caleb, parang history repeat lang ang nagyari sa amin. Iba talaga sumingil ang tadhana, mas masakit pa, Nathaniel ungol ko nang malapit na ako sa sukdulan, akap ako dito ng mahigpit, I love you, sabi ko dito at hindi maiwasang mapaiyak. Nakikita ko ang galit sa kanyang mga mata, tila gusto niya akong saktan ngunit hindi niya magawa. Pinunasan niya ang aking luha, kaya napakagat na lamang ako sa aking pang-ibabang labi para pigilan ang luha ko. Nang marating namin ang sukdulan, umalis siya sa ibabaw ko at tumabi sa gilid ko halatang napagod ito dahil nakatulog kaagad. Hinaplos ko ang kanyang mukha, kinabukasan ba paggising niya magiging okay na ang lahat. Bea, biglang sabi niya at mahigpit na akap sakin, all this time si Bea pala ang akala niyang kasama niya. Shit, sobrang sakit lang, ngayon alam ko na at nakapagdesisyon na rin ako. Siguro nga mahal niya talaga ang babaeng yun at ako lang talaga ang sagabal sa pagmamahalan nilang dalawa. Ang hirap maging third wheel, sorry Nathaniel, mahal lang talaga kita kaya hindi ko naisip ang nararamdaman mo, sorry dahil sobrang selfish ko, I love you, hinalikan ko ang pisngi niya, mabilis akong tumayo at nagbihis. Hindi ako nagsisisi sa nangyari, nadagdagan pa nga ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. 3 araw na ang lumipas nang nangyari ang gabing pag-amin ko kay Nathaniel, as usual wala itong paramdam sa amin. Siguro masaya na siyang kasama si Bea ang babaeng pakakasalan niya. Mommy, look I have a flower masayang sabi ni Shara sakin, kasalukuyan kaming nasa park ng village nila Nathaniel. Aalis na kasi kami bukas ng umaga dito sa Pilipinas, uuwi na kami sa States kung saan ang tunay kong tahanan. Gusto ko lang makapag-polem ng maayos kay tita dahil alam ko naman na malaki ang nambag niya sa buhay ko lalo na sa buhay ni Shara. Wow, it's so beautiful naman, nakangiting sabi ko kay Shara, napagdesisyonan ko na rin na kay Shara na lang iikot ang buhay ko. Mommy, Lola's here, yehey, sinalubong ni Shara ang lola niya, akap ako dito, halatang malungkot ang matanda dahil alam niyang aalis na kami. Sige na baby magplay ka muna, sabi ko kay Shara, tumakbo naman ito papunta sa may swing, careful baby, sigurado ka na bang babalik na kayo sa States? Malungkot akong tumango, siguradong sigurado na po, gusto ko na po kasing makalimutan ang sakit, gusto ko na pong makamove on, okay lang, basta always take care of Shara, mahal na mahal ko yang apo ko ngayon lang siya mawawala ng matagal sa tabi ko, this time ay umiyak na si tita. Sorry po, sorry sa lahat ng nagawa ko. Kung hindi sana galit ang pinairal ko noon sana maayos ang lahat, akap ito sakin. Wala kang kasalanan, okay na ang lahat, hindi kami galit sayo, basta mag-iingat kayo dun ha. Sige na kailangan ko nang bumalik. Baka maiyak pa ko lalo pag nagtagal pa ako dito. Alagaan mong mabuti si Shara, pakisabi na rin na mahal ko siya. Opo tita, salamat po, akap ako ulit kay tita. Umalis na siya at hindi na nagpaalam kay Shara. Baby let's go home na pagtatawag ko kay Shara, asan na po si Lola? Umalis na siya. May gagawin pa daw siya. Uuwi na tayo mag-aayos pa tayo ng dalahin natin. Andan na rin sila Tito Caleb mo. Tumango naman si Shara at humawak sa kamay ko. Ang alam ni Shara ay magbabakasyon lang kami sa States, hindi niya alam na doon na kami titira. Pag-uwi namin, nag-ayos lang kami ng mga dalahin namin. Excited pa nga si Shara dahil makikita niya na daw ang isa niya pang lola na si Mommy. Dumating ang araw ng pag-alis namin, tiningnan ko muna ang phone ko bago ko ito patayin. Ewan ko ba pero nagbabaka sakali akong magto o mag-call man lang si Nathaniel, kahit alam ko naman na imposibleng mangyari yun. Nag-aalangan akong ibigay ang passport ko sa babae, parang may pumipigil sakin, for the last time tumingin ako sa likuran ko kung may Nathaniel ba akong makikita. Pero bagsak ang balikat ko nang walang Nathaniel na makita, biglang tumulo ang luha ko. Wala ka talagang maaasahan kay Nathaniel Claire, just move on and forget about him, forget about pain and start a new life, sabi ko sa aking sarili. Ma'am are you okay? Tanong ng babae. Yes, ito ngumiti ako sa babae at mabilis na pinunasan ang aking luha, inabot ko ang passport at pumasok sa loob. Huminga ako ng malalim, tiningnan ko si Shara na masayang nakangiti habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ito na yun, dito na magbabago ang buhay ko, kasama si Shara at ang batang nasa sinapupunan ko, Chapter 28. After 2 years Claire's POV, Mommy sinabunutan ako ni Nathan, tumatakbong sumbong ni Shara sakin, gulo-gulo na ang buhok niyang pinaayos niya pa sa tita Kelly niya, Mommy ang bad niya, hayaan mo na baby, papaayos na lang natin ulit yung buhok mo kay tita Kelly mo pag uwi natin, bakit ka kasi lumalapit kay Nathan, ikikis ko lang sana siya, tapos hinatak niya ang hair ko, tapos kakainin niya po, sabi ni Shara habang pilit na inaayos ang kanyang buhok.
Hayaan mo na, baby pa ang kapatid mo, hindi niya pa alam ang ginagawa niya kaya kahit na anong bagay ang makita niya isusubo niya. Napagkamalan sigurong spaghetti ang hair mo, ngumiti naman ito, kumuha siya ng suklay sa backpack niya. Napangiti ako nang marinig ang maliit na boses ng aking prinsipe. He is Nathan Sebastian, siya ang maliit kong anghel sa sinapupunan nung umalis ako sa Pilipinas, 3 months na siya nang malaman kong buntis ako. Tama nga ang babaeng doktor sa Raystow na maliit akong magbuntis kaya hindi ko ito napansin kaagad. Akala ko tumataba lang ako pero may laman na pala, ang galing talaga ni Nathaniel Sharpshooter. Kung itatanong nyo kung galit ako sa kanya, hindi, kasi kasalanan ko naman ang lahat kung naging malakas lang ako noong mga oras na yun. Kung hindi ko pinairal ang galit ko noon sana maayos ang lahat sa amin, siguro mas marami pa kaming anak ngayon, siguro masaya kaming magkasama, siguro may karamay ako sa pagpapalaki ng dalawa kong bulinggit. Pero puro na lang siguro yun, wala pa ring kasiguraduhan. Okay na rin yung ganito, ako si Shara at ang prinsipe namin, masaya pera naman kahit kaming tatlo lang, hindi ko naman sila pababayaan, aalagaan ko sila ng mabuti, mamahalin kahit na anong mangyari, hindi ko sila iiwan kasi alam kong ako na lang ang natitira sa buhay nila. Nabalitaan ko rin na nagpakasal na si Nathaniel kay Bea, isa nga daw itong wedding of the century dahil pinaghandaan talaga ang kasalan, sobra daw nitong bongga, paano ba naman kasi mayaman si Nathaniel, mayaman din si Bea, san ka pa? Bagay na bagay silang dalawa. Hi baby, sinubunutan mo daw ang ate mo, bad yun baby, ngumiti lang ang bata at nagpapadyak dahil gustong magpababa, hindi pa naman siya pwedeng maglakad, kailangan niya pera ng alalay. Didi, napatingin ako kay Nathan nang magsalita ito, hindi ko na lang siya pinansin at baka nagmali lang ako ng rinig, baka nagugutom lang ito. Yaya baka nagugutom na, pakuha na lang ng milk niya sa bag, tumango naman ang katulong, kung nagtataka kayo kung bakit Tagalog ang pagsasalita namin dahil kay Dr. Caleb, kahit daw nandito kami sa States dapat Pilipino pa rin ang gamitin naming language dahil darating ang panahon na babalik at babalik kami sa Pilipinas kung saan kami lumaki. Ewan ko ba kay Caleb, daming alam sa buhay pero may point naman siya. Ma'am, ayaw niya pa pong magdidi, paglaruin ko na lang po kasama ng ate niya, sige, basta alagaan mo ng mabuti si Nathan pati na rin si Shara takbo pa naman ng takbo, okay po, kinuha ko ang cellphone ko at nagto kay Caleb. Hindi na kami nagpesando sa kanya dahil mas kailangan siya ni Kelly ngayon, naglilihi pa naman ito kaya medyo sensitive sa lahat ng bagay, mukhang si Caleb ang pinaglilihihan ni Kelly dahil puro pasa ang braso nito dahil sa panggigigil ni Kelly. Hindi ko nga alam kung bakit kamukha ni Nathan si Nathaniel, hindi ko naman siya pinaglihihan, wala nga siya sa tabi ko nung ipinagbubuntis ko si Nathan eh. Nakakainis lang, ako na ang naghirap ng lahat-lahat siya peren ang kamukha, galing no, lakas talaga ng dugo ng Sebastian. Mommy, let's go home na, it's so cold na, sabi ni Shara, mukhang nilalamig na talaga ito, sa bagay December na kasi at hindi tubig ang ulan dito kundi snow. Okay baby, call your yaya na, tumango naman ang bata at tumakbo papunta kung nasaan si Nathan na naglalaro ng snow. Kinuha ko si Nathan sa yaya niya, yaya ako na ang magbuhat kay Nathan, ikaw na sa mga bag nila, opo ma'am, sabay-sabay kaming naglakad papunta sa bahay nila mommy. Oh, nandito na pala ang mga apo ko, sinalubong kami ni mommy, kinarga niya si Nathan na kasalukuyang inaantok na. Napagod po kakalaro, it's okay, ako na ang magdadala sa kwarto, you should drink hot chocolate. Ang lamig ng kamay mo. Okay po mommy, lalaksan ko na lang din ang heater, nag-half bath ako at dumiretso sa kusina para kumuha ng hot chocolate, pagtapos ay umupo ako sa sofa na nakaharap sa bintana. Nakadim lang ang mga ilaw, nakaka-relax tingnan, siguro mas masarap kung kasama mo ang taong mahal mo sa ganitong pagre-relax. Mommy, tawag pansin ng panganay kong anak, she's wearing a pink pajama, guess what, nag-aaral na rin siya. What baby, tanong ko dito. Akap lang siya sakin, naglalambing ang baby ko ha, at hinalikan ang pisngi niya. I miss daddy, is he busy again mommy? Kaya hindi na naman natin siya makakasama this coming Christmas, ito na naman kami, kailangan ko na naman umisip ng dahilan kung paano ko maipapaliwanag kung bakit hindi namin kasama ang daddy niya. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na may bago ng pamilya si Nathaniel dahil hindi niya pa ito maiintindihan, masyado pang bata ang mga anak ko para masaktan ang sarili nilang ama. I'll try to talk to him baby. Alam mo naman na sobrang busy ng daddy mo, pagsisinungaling ko dito, hindi ko maiwasang malungkot, ako na ang pinakasinungaling na ina sa mundo. Okay po, I'll pray na lang na sana andito siya sa Christmas Eve, tumango na lang ako, ayun ang makakapagpasaya sa anak ko ang umasa sa ama niya. Nagising ako sa ingay ng dalawa kong bulinggit, nagtatalon sila sa kama, sanay na naman ako dahil ito talaga ang panggising nila sa akin.
Ipapasyal sila nila Caleb ngayon, samantala bibisitahin ko naman ang butik ko ngayon habang may time ako. Binihisan ko na ang mga bata, hinitid na muna ako nila Caleb sa Bot IQ bago ipasyal ang mga bata. Naging maayos naman ang pagbisita ko, sa awa ng Diyos patuloy namang gumaganda ang resulta ng negosyo ko sa industry. Naglakad ako sa kahabaan ng hallway dito sa States, malamig ang simoy ng hangin habang may snow na pumapatak galing kalangitan. Napayakap ako sa aking sarili at huminga ng malalim. It's so cold, sabi ko sa sarili, maggagabi na kaya kailangan ko ng magmadali, I'm sure hinihintay na ako ng mga baby ko. Hinanap ko ang aking cellphone sa bag nang may magsalita sa likuran. Miss, coffee, sabi ng lalaki, humarap ako dito. No, thank you miss, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang makita ang lalaking kasalukuyang nasa harapan ko. Gulat na gulat akong makita siya, halos manginig na ang aking kalamnan. What the hell is he doing here? Chapter 29, Claire's POV. Nathaniel, mahinang sabi ko, kamusta ka na? Patay mali siya kung tanong, wala naman siyang naaalala eh. Nahihiya nga ako sa pinaggagawa ko 2 years ago, okay lang, ikaw, how are you? Okay lang din, ngumiti ako sa kanya, napakagwapo niyang tingin ngayon, mukhang hiyang sa naging asawa niya. Bakit ganon? Ang lakas pere ng tibok ng puso ko lalo na't kaharap ko siya, hindi maaari ito. May asawa na siya at ako naman kontento na sa mga babies ko, we don't need Nathaniel. Hindi ko kayang makasira ng pamilya. Mauuna na ako Nathaniel, may naghihintay pa sa akin sa bahay, pagpapalim ko at tumalikod sa kanya. As soon as possible, ayaw ko na siyang makausap o makita dahil bumabalik lang sa isip ko ang mga nakaraan namin. Ang sakit peren pala, akala ko move on ako pero mukhang nagkamali ako, masakit man isipin pero mahal na mahal ko peren siya. Mabilis kong pinunasan ang luhang dumadaloy sa aking pisngi, wala na akong magagawa, ito na ang itinakda sa amin ni Nathaniel, ang mabuhay na walang kami. Tatawid na sana ako nang may humila sa kamay ko at yamakap sa akin ng mahigpit. I got you now, hinding-hindi ka na makakawala sa akin, bulong ng lalaking yamakap sa akin, napaiyak na lang ako at sinubsab ang mukha sa matipuno niyang katawan, don't cry baby, I'm here, I will never let you go. Nathaniel, ikaw ba talaga yan? Naaalala mo na ako? Tumango naman siya, yes, ako na ito, humawak siya sa pisngi ko. Ngayon ay kitang-kita ko na ang kanyang mukha, I love Claire, mahal na mahal kita at walang nagbago, sabi niya at biglang hinalikan ang labi ko. Sa wakas naramdaman ko na ulit ang labi ng taong mahal ko, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Wala akong nagawa kung hindi sagutin ang bawat halik niya sa aking labi, tumigil lang kami nang may bumusinang sasakyan. I wanna feel you again Claire, but I know this is not the right time. Gusto ko muna makita si Shara, I miss her so much, bulong niya sakin. Wait, I thought you're Mar, wag muna natin pag-usapan yan, I'll explain everything soon, gusto ko muna kayo makasama without any interrupt ayon, napatango na lang ako, walang dahilan para magdalawang isip pa, ito ang gusto kong mangyari, ipaglalaban ko siya marinig ko lang nang maulit-ulit ang salitang mahal niya ako. Hinayla niya ako papunta sa parking lot kung nasaan ang sasakyan niya. Dumiretso kami sa bahay ni Mommy, na-e-excite ako sa mangyayari, makikita niya na si Shara, sigurado akong magiging masaya ang Pasko ng anak namin. Bigla kong naalala si Nathan, hindi pa pala alam ni Nathaniel ang tungkol kay Nathan at saka hindi ko naman alam na nabuntis ako nung umalis kami sa Pilipinas. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Magagalit ba siya? Wag naman sana, maayos na ang lahat eh. What are you thinking? Tanong niya at humawak sa kamay ko. Nothing, I'm just really happy right now, nakangiting sabi ko. Pagdating namin sa bahay, ingay sa dining table ang maririnig. Kumakain sila Mommy kasama sila Caleb habang masaya namang nagkwekwento si Shara sa nangyari sa school niya. Umubo ako ng mahina kaya napatingin silang lahat sa akin. Andyan ka na pala Claire, sumabay ka na sa amin kumain, sabi ni Mommy, mukhang hindi niya napansin ang kasama ko. Daddy, sigaw ni Shara, nang makita ang ama na kasalukuyang nasa likuran ko. Umiiyak na yamakap si Shara sa ama, halata ang pagkamis niya dito. SSHHH, stop crying baby, Daddy is here na, I will never gonna leave you again, I miss you Daddy, I miss you so much, pati ako ay naiiyak na rin nang makita ang luha ni Nathaniel sa mata, paano kaya kung malaman niyang may anak pa siyang lalaki na kamukhang kamukha niya. Gulat na gulat sila Mommy nang makita si Nathaniel ngunit hindi maipagkakailang masaya rin sila para sa amin. Kumain na ba kayo? Tanong ni Mommy. Umiling naman ako, sumabay na kayo sa pagkain sa amin. Tumango ako at umupo na sa harapan ng hapagkainan, napatingin ako kay Shara at Nathaniel na masayang nag-uusap. Bamulong sa tabi ko si Caleb, I'm so happy for you Claire. Alam niya na ba ang tungkol kay Nathan? Hindi pa, humahanap pa ako ng tiempo para sabihin sa kanya kaya mo yan.
sabihin mo kaagad, mabilis akong tumango. I will, ngumiti ako sa kanya, napakabait talaga ng taong ito, kahit na may sarili na siyang pamilya hindi pa rin mawawala ang pag-aalala niya para sa amin. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng very supported brother, best friend. Kinalabit ako ni Nathaniel sa legs kaya napatingin ako sa kanya, ewan ko kung kalabit ba yun o hipo, masama siyang nakatingin sakin. Simpre alam ko na ang dahilan, he's jealous. Sa bagay hindi niya pa naman kilala ng lubusan si Caleb. Mabilis na natapos ang diner namin, masayang nagkwentuhan sila Nathaniel at sina Mommy habang may hawak na mainit na tsaa, ako naman ay nagpaalam upang umakyat sa second floor para tingnan ang natutulog na si Nathan. I smile when I saw my little angel, mahimbing itong natutulog, hinimas ko ang kanyang buhok, ngumiti naman ito na tila nananaginip ng maganda. I love you baby, bulong ko dito at hinalikan ang noo. Tumalikod na ako upang puntahan sila Nathaniel ngunit pagdating ko doon. Asan si Nathaniel? Sinundan ka kanina, sabi ko nasa second floor ka, hindi mo ba nakita? What? Shit, tumakbo ako pabalik ng second floor at pumasok sa kwarto ni Nathan. Nakita kong umiiyak na si Nathan na kasalukuyang pinapatahan ni Nathaniel. Nathaniel akin na si Nathan, baka nagugutom na siya, sabi ko at kinuha si Nathan sa pagkakayakap ni Nathaniel. SSHHH stop crying na baby, mom is here, binaba ko siya sa kuna at binigyan ng gatas, agad naman itong natahimik at nakatulog ulit. Who is he? Tanong ni Nathaniel sa likuran ko, huminga ako ng malalim bago humarap sa kanya, he deserves to know everything, especially he is the father of my son. Nathaniel wag kang magagalit, he's your son, nakayukong sabi ko, ang lakas ng tibok ng puso ko, hindi ko alam kung ano ang i-react niya, one thing for sure is he's really mad. Hinintay ko na magsalita siya o kung anuman pero bagsak ang balikat ko nang hindi niya ako pansinin ng ilang minuto. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Galit na tanong niya. Sasabihin ko naman sa'yo pero naghahanap lang ako ng tiempo. Yung noon ang pinag-uusapan natin, bakit hindi mo sakin sinabi 2 years ago na nabuntis kita? Hindi ko naman alam na buntis ako nung umalis ako ng Pilipinas at saka I tried to tell you pero nabalitaan kong kasal ka na kaya hindi ko na nasabi, I don't wanna ruin your marriage with other girl. That's not an excuse, tinago mo peren ang anak ko sakin. Bakit parang kasalanan ko pa? Naiiyak na sabi ko. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi ko siya tinago sa'yo? Pinunasan ko ang luha ko, the night we made love ibang babae ang sinabi mong pangalan kaya umalis ako kaagad. Ang sakit para sa akin ako ang kasama mo pero ibang babae ang nasa isip mo. Then I realized everything lahat ng gagahan ko sa'yo, naisip ko si Shara. Umalis kami after a week dahil pinangga ko kila Caleb na pag walang nangyari sa gabing yun babalik na kami dito. Huminga ako ng malalim, kaya wag mo naman akong sisihin, nasaktan lang ako noon kaya umalis kami nang hindi nagpapalam sa'yo. At saka wala ka naman naaalala that time, halos ipagtabuyan mo na nga ako Napahilamos ako ng mukha, tumitig ako sa kanya, okay na sana, kaya ko nang mabuhay kahit ang mga anak ko lang ang kasama ko pero bumalik ka na naman at mukhang galit ka pa sakin. Aalis ka na naman ba sa tabi namin, no? Mabilis niyang sabi at humawak sa pisngi ko, pinunasan niya rin ang luha ko, as I said earlier hindi na ako aalis sa tabi niyo, I love you Claire, akap ako sa kanya, naramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko, stop crying, I'm very sorry, hindi ko alam na nasaktan pala kita noon, promise babawi ako sa'yo at sa mga anak natin, apology accepted, I love you too Nathaniel, sabi ko at hinalikan ang labi niya. Didi, Mimi, napangiti ako nang magsalita si Nathan sa crib, akala ko tulog ito. Nag-iinarte lang pala kasi nandito na ang daddy niya, siguro naramdaman din ni Nathan ang presensya ng daddy niya dahil sa tinatawag na lukso ng dugo. Can carry him, of course, he's yours, napangiti naman siya at ingat na binuhat si Nathan. My son, sabi niya at hinalik-halikan ang pisngi ng anak na lalaki. Mommy, Daddy, sigaw naman ni Shara, yehey, Nathan is awake, lumapit siya sa mag-ama, Nathan, he is Daddy, hihihi, Didi, masayang panggagaya ni Nathan sa ate niya, napangiti na lang ako nang tingnan sila, hindi may pinta ang kasiyahan sa kanilang mga muka. Let's go downstairs. Hinihintay na tayo nila Mommy, sabi ko sa kanila, sabay-sabay kaming bumaba sa hagdan na may ngiti sa mukha. Christmas Eve, masaya kaming nagka-countdown para sa Pasko, may hawak na wine si Nathaniel at Caleb, kami namang girls ay puro juice lang. Maraming pagkain sa lamesa, ewan ko ba kung bakit kumpletong-kumpleto ang Pasko ko ngayon siguro dahil nandito si Nathaniel ang taong mahal ko, mas dumable tuloy ang kasiyahan ko. Karga-karga ni Nathaniel si Nathan, Merry Christmas everyone, sabi ni Mommy, yehey, it's Christmas, Merry Christmas Mommy,
Caleb and Kelly, lumapit ako sa kanila at yamakap dito, I also kissed them in the cheek. Ganun din ang pagbati ng mga bata, Christmas babies, Merry Christmas mommy, Claire hugged me, thank you mommy. Tinupad mo ang wish ko ngayong Christmas. Napangiti ako sa sinabi niya. Oo nga pala wish niya na makasama namin si Nathaniel ngayong Pasko. Ilang saglit lang nang may humalik sa pisngi ko na ikinagulat ko, Merry Christmas my love, Merry Christmas Nathaniel. I love you. Humalik ako sa pisngi niya, bawal sa labi dahil baka hindi na naman kami makapagpigil, nandito pa naman ang mga bata. Madaling araw na at tulog na rin si Shara sa sofa, humihikab na rin si Kelly at mommy. Caleb, I'm so sleepy na, sabi ni Kelly kay Caleb na masaya pa ring nakikipagkwentuhan kay Nathaniel. Tulog na rin si Nathan na karga-karga ni Nathaniel. Okay, I'm coming, Caleb said. Pare akin na muna si Nathan, ako nang bahala sa kanya, makahulugang sabi ni Caleb, pangingiti pa siya. Akin na si Nathan, ikaw na lang magkarga kay Shara, sabi ni Mommy, Claire, kayo nang bahala mag-lock ng pinto, okay, tumango naman ako kay Mommy. Paakyat na sila nang magsalita ulit si Caleb, hinay-hinay lang paring Nathaniel, baka masundan ka agad si Nathan, nakakatatlo ka na, kasal muna, natawa naman ng malakas si Nathaniel, I'll try, pinalo ko siya sa dibdib. In fairness ang tigas pera ng dibdib niya, may abs peren pala siya at mukhang nadagdagan pa. Nang makaakyat sila, napatitig ako sa Christmas tree, maraming palamuti ito, pinaganda talaga namin ni Kelly simpre sa tulong na rin ng mga asawa namin. Asawa? Hindi ko pa pala siya asawa. Ano nga ba kami, mukhang wala naman siyang balak pakasalan ako eh. Naramdaman ko ang paghalik niya sa leeg ko, paano ba yan, matutulog na sila, pwede na ba? Tanong ni Nathaniel na punong-puno ng pagnanasa. Ewan ko sayo, matulog na lang din tayo. What? No way, I've been waiting for this moment to come tapos itutulog lang natin, bigla niya akong kinarga at mapusok na hinalikan, alam ko na ang susunod na mangyayari. Mukhang mapapalaban ako nito at Chapter 30 Claire's POV. Nathaniel, malakas na sigaw ko nang makita ang anak kong lalaki na naglalaro sa loob ng bathtub namin. Kagagaling lang namin ni Shara sa mall para bumili ng school supplies na kailangan niya sa Monday. Iniwan ko si Nathan sa magaling niyang ama para bantayan lang muna ito. Pero anong nadatnan ko, naliligong mag-isa ang anak kong lalaki sa bathtub namin, buti na lang naabutan ko siya kung hindi baka lunod na ito sa kapabayaan ng ama niya. My son is just 2 years old, nakakapaglakad na siya at nakakapagsalita na rin ng mommy and daddy pero bulol parent, alam kong malikot ito dahil kung saan-saan lumalakad, one time umakyat ito sa ibabaw ng cabinet ng ate Shara niya at nagdive pababa sa kama ng ate niya, buti na lang at hindi nasaktan pero iyak ng iyak ang ate niya dahil nabitin sa tulog. Ewan ko ba kung paano ito nakakalabas ng sarili niyang kwarto, kinukulong namin sa kuna pero umaakyat parent siya, kaya minabuti naming palibutan na lang ang sarili niyang kwarto ng foam at unan. Claire, what happened? Hinihingal na tanong ni Nathaniel sa harapan ko, mukhang tumakbo ito. Tingnan mo ang anak mo, tinuro ko si Nathan na masayang naglalaro ng tubig at sabon sa bathtub namin, naiinis ako sa inyong mag-ama Nathaniel, padabog akong umalis ng kwarto. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig, hey, bakit ka nakasimangot? Tanong ni Caleb na kakarating lang, hindi ko siya sinagot at inis na banlang ito, pinisil niya naman ang ilong ko. Aray, ano ba, maaga kang tatanda sa kakasimangot mo, ikaw din, kasi nakakainis si Nathaniel. Sabi ko bantayan niya si Nathan pero ayun, nasa bathtub naliligo, LQ lang yan, TSK hayaan mo na, parehas lang kayo. Naiinis na sabi ko kay Caleb, ano bang ginagawa mo dito? Well, nababagot na ako sa bahay at gusto ko rin makita ang mga pamangkin ko, Caleb said. Oo nga pala may sarili na rin silang bahay ni Kelly. Oh ayan na pala si Nathaniel, sabi ni Caleb kaya mabilis akong napalingon sa kanilang mag-ama. Karga-karga niya na si Nathan, nako, baka magkasipon pa tong bulinggit na ta. Mommy, sabi ni Nathan, kaya kinuha ko naman ito. Pinaupo ko siya sa high chair niya at pinakain ng Cerelac pagkatapos pinainom ng vitamins. Nagkwentuhan at uminom ng kaunti si Nathaniel at Caleb. Pinakain ko na rin si Shara para makatulog na ito dahil pagod din ito kakalakad sa mall, si Yaya na ang pinaasikaso ko sa ligpitin sa kusina. Yaya pagkatapos nilang uminom, pakihugasan na lang tapos pwede ka nang magpahinga, sige po ma'am, ako na ang nagpatulog kay Nathan, binaba ko siya sa kuna, mukhang pagod na pagod ito dahil nakatulog ka agad. Sinilip ko si Shara at tulog na rin ito, I kissed her cheek tsaka ko dumiretso sa kwarto namin ni Nathaniel. Humihikab na ako dahil sa antok, nag-shower muna ako bago humiga sa kama, wala pa si Nathaniel hindi pa siguro tapos makipag-inuman kay Caleb. Maya-maya kusa na akong hinayla ng antok, naramdaman ko na may humahalik sa leeg ko. Nathaniel stop, I'm tired, sorry kanina baby, akala ko kasi tulog na si Nathan kaya hinayaan ko na lang muna siyang matulog dito sa kwarto natin,
I can't imagine na tatayo siya at pupunta sa CR ng mag-isa, huminga ako ng malalim. Ano pa nga ba? May point naman ang explanation niya kahit papaano. Apology accepted. Alam mo na sa susunod, mapanlin lang yang anak mo, ewan ko ba kung saan yan nagmana. Hindi naman ako ganyan nung bata. Malamang sa'yo nagmana yan, tumawa ito at mas sinubsab pa ang mukha niya sa leeg ko, pumaparaan na naman no. Anak ko lang ba, ang alam ko parehas natin yan ginawa ang lakas pa nga ng ungol mo kinurot ko ang braso niya, ewan ko sa'yo, kabastusan na naman yang nasa utak mo, matulog ka na, sigaw ko nang umibabaw siya sakin, ano ba ang bigat mo, I love you baby. Nakatitig na sabi niya, ramdam na ramdam ko ang salitang I love you na parating lumalabas sa labi niya. I love you too Nathaniel, sagot ko dito, akap ako sa kanya at siniil ito ng halik sa labi, wala na, suko na ako. And that night we made love, hindi ko mabilang kung ilan, basta maraming beses. Landi niya kasi nagising ako nang walang Nathaniel sa tabi ko, nag-shower ako at pumuntang kusina upang mag-almusal. Bakit walang tao, ako lang ba ang nandito sa bahay, tanong ko sa sarili? May isang plato sa ibabaw ng lamesa, as usual almusal siya. Bilang tumunog ang phone ko, message from Nathaniel, baby umalis na muna ako, sinama ko ang mga bata, ipapasyal ko lang, hindi nakita Jen Isen mukhang pagod na pagod ka malamang pinagod niya kaya ako. Ring ring ring, hello mom, where are you, in the mall anak, I'm waiting for your tita Hid, why, wala kasing tao dito sa bahay, ako lang po, iniwan ako ng mag-aama ko, namasyal daw, nakasimangot na sabi ko. Hayaan mo na magpahinga ka na lang muna dyan sa bahay, okay po, ingat padebog kung binaba ang cellphone sa ibabaw ng lamesa, ang galing talaga ng mga taong yun, iniwanan ba naman akong nag-iisa? Humanda ka talaga sakin si Nathaniel, nanood lang ako ng TV buong maghapon, bagot na ako kaya minabuti kong matulog na lang muna. Nagising ako nang marinig ang boses ni Mommy. Mom, andyan na pala kayo, andyan na ba ang sila Nathaniel, tanong ko kaagad. Namimiss ko na ang mga anak ko, kahit na isang araw pa lang silang nawala sa tabi ko. It's about time anak po, nalilitong tanong ko, tumingin ako sa suot ko, teka pantulog te kanina magpa-makeup ka na, naghihintay na siya sayo, hindi na ako nagsalita, tila lutang ako kahit hindi naman ako naka-drugs, litong-lito ako sa nangyayari, sinong siya, sumali ba si Mommy sa isang culto, iaalay ba nila ako dahil kasalukuyan akong naka-white gown? Wait, white gown, am I getting married? But that's impossible, ayaw ng commitment ni Nathaniel, basta bahala na, simpleng makeup lang ang nilagay sa mukha ko dahil maganda naman na daw ako. Sumakay na kami sa sasakyan, mabilis ang pangyayari, ang dami kong tanong na hindi ko naman matanong sa kanila, mga 15 minutes lang nang makarating kami sa isang vintage church. Biglang tumulo ang luha ko, Mommy, bakit tayo nandito? I don't understand, ang lakas ng tibok ng puso ko, sobrang saya at pagtataka ang nasa isip ko ngayon. Wait baka panaginip lang ito, huminga ng malalim si Mommy, I'm so happy for you anak. Sa wakas mabubuo na ang pamilya mo, I told you he's waiting, kung sino man ang naghihintay sa'yo, see it for yourself na lang. Tumango na lamang ako, pinunasan ni Mommy ang luha ko, smile and be happy, lumabas kami sa sasakyan, sinalubong ako ni Caleb. I'm so happy for you Claire, bulong niya sakin, akap ako sa kanya, he's wearing a black suit with a tie. Pinatayo nila ako sa harap ng pinto ng simbahan, may nagbigay rin sakin ng bulaklak. So this is it, kasal ko na talaga ito, ibig sabihin paglabas ko sa simbahang ito magiging Claire Moore Sebastian na ako. Bumukas ang pintuan ng simbahan kasabay ng magandang tugtog, ito na naman ang traidor kong luha, totoo pala ang kasabihan na kapag sobrang saya mo mapapaiyak ka na lang. Maraming bulaklak sa paligid, pink roses ang mga ito, it was a simple decorations but it's so elegant and classy. Tumingin ako sa harap ng altar, I saw Nathaniel standing there, waiting for me. May hawak siyang tissue na pinapyunas rin sa kanyang mga mata. Kasabay ng paglalakad ko ang mahigpit na pagkapit kay Mommy, nakasalukuyang teary eyes din. Nakita ko rin na buhat-buhat ni Caleb si Nathan, kasama nila si Kelly at Shara na masayang nakatingin sa amin, nasa kabilang upuan naman ang pamilya ni Nathaniel, pati na rin ang daddy ni Nathaniel na nakaupo sa wheelchair. Sa wakas nakarating na rin kami sa harap ni Nathaniel, humalik si Nathaniel kay Mommy. Promise me to take care of my daughter, I promise po tita, call ni Mommy, anak na rin kita, magalang na tumango si Nathaniel. Kumapit ako sa balikat ni Nathaniel, tumitig ako sa mga mata nito, let's go soon to be Mrs. Sebastian. Tumango ako dito, I wanna hug him tight and kiss every inch of him, pinigil ko lang ang sarili ko. Naglakad kami papunta sa harap ng altar, hindi may pinta ang aking kasiyahan ngayong araw, this is too much. In front of many people, I will gladly say this to you Claire, I love you from the bottom of my heart.
Humawak siya ng mahigpit sa kamay ko. Alam kong marami tayong pinagdaanan noon, nasaktan kita ng paulit-ulit. Hindi ko na-realize na habang sinasaktan kita, sinasaktan ko rin pala ang sarili ko. I was too young when I first saw you at the office. I tell to myself what I feel for you was just a pure attraction. Hindi ko kasi alam kung paano main love tumawa ang mga bisita, pati na rin ako. Yes, tandang-tanda ko pa nang magkita kami sa office, umiiwas ako sa kanya dahil nahihiya ako. Days have passed, I found you, crying, and then you told me what happened. I feel like my body is burning because of angriness. Yun yung panahon na niligtas niya ako dun sa lalaking nagtangkang mang-rape sa akin. I just hugged him and say that I want to forget everything, I give myself to him, but when you hug me, nawala ang galit ko, my heart is pounding so fast and I don't know what is happening to me. Then I realize what love is. I realize na ang salitang love ay sa isang tao mo lang mararamdaman. Huminga ito ng malalim, dahil sa'yo ko lang naramdaman yun. I love you so much, Claire, at hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. He kissed my lips. I love you too, Nathaniel, and thank you, bulong ko sa kanya. Nathaniel Sebastian, do you take Claire as your wife? I take you, Claire Moore, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part, nakatitig na sabi ni Nathaniel. Claire Moore, do you take Nathaniel Sebastian as your husband and the father of your children? Yes, I take you, Nathaniel Sebastian, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss your bride. Kasabay ng palakpakan ng tao ang paghalik sa aking mga labi. Wakas.